Sabi ng teacher ko, kung sino mang unang makakasagot ng tanong niya, unang uuwi. O tapos? Yung ginawa ko, binato ko yung bag ko sa kanya. Tinanong niya kung sino yung nagbato. Sabi ko, ma'am ako, bye-bye! Tapos sana sinabi mo, Ma'am, see you tomorrow, pero di ka papasok bukas. Malas ko talaga kahit kailan. Hula 100. Akin na yung kamay mo. Meron ka ng matagal na nililigawan na babae, pero hindi ka pa rin sinasagot. Paano mo nalaman? Paano ko nalaman? Eh, yung pangit mo eh. Ba't tawa ng tawa to? Kuya! Ba't tawa ka ng tawa? Ha? Ba't tawa ka ng tawa? Kaya nga fanran eh. Anong gusto mo? Umiyak ako? Ulol. Sungit naman. Kaya nga fanran, dapat masaya ako. Pupunta ka pupunta. Diba sa kabila ka? Alam nyo ba mga idol na kung ganito kayo magsalin ng tubig sa baso ay mali ang ginagawa nyo dahil matatapon lang ang tubig na nilalagay mo. Dahil ang tamang paggamit ng baso ay dapat nakatayo ito at siguraduhin natin na yung butas ng baso ay nasa ibabaw. Sa paraan nga na ito mga idol ay masasalunan ng baso ang nilalagay nating tubig at hindi na ito matatapon. At ganun lang kasimple mga idol ang paggamit ng baso. Kaya follow for more tutorial mga idol. From this to this! Opo! Lalagyan na po namin ng swimming pool! Yung tubig namin! Kaya nga gumising kami ng maaga! Para nga tignan kung tuyo na yung pintura! At nagulat nga kami! Dahil masanga yung tubig! Naiyak nga kami! Dahil umulan pala ng kagwapuhan kagabi! Ngunit tulog kami! Sobrang lakas nga daw ng ulan kagabi, pero mas malakas pa rin yung bibig ni mama. Buti na lang medyo tuyo na yung pintura, kaya hindi ito nasira. Kaya agad na namin tinanggal yung tubig para nga agad na itong natuyo. Dahil nga excited na kami mag-swimming. Nung natanggal na nga namin yung kala, ay hinintay na namin itong matuyo para pwede na namin itong basain. Tinawag na nga namin si Lolo para nga buksan yung tubig. Sobrang excited na nga namin dahil nga magagamit na namin yung pinaghirapan namin. Kitang-kita nyo naman mga idol kung gaano kaganda yung swimming pool namin. Ay ganun naman ang kinapangit namin. Mas masarap pa nga mag-swimming dito dahil fresh ang tubig. Hindi katulad sa mga resort na puro ihi at diaper. Kung nagtataka kayo mga idol kung saan napupunta yung tubig ng swimming pool, ay napupunta ito sa pala. At dahil nga sobrang init ng panahon, ay bibili kami ng yelo. Opo! Maraming yelo. At ilalagay namin ito sa swimming pool. At habang bumibili nga kami ng malamig na yelo, ay nandito pala ang mga basher namin. Nakakatawa ang isipin na kahit puro kalokohan ang mga content namin, ay may nanonood pa rin sa amin. Gusto nga nilang sumama pa uwi, pero ang sabi nga namin ay magiging bad influence kami sa kanila. Uwi nga namin ay nilagay na namin ang mga yelo dahil nga pasikat kami at papansin sa Facebook. Hoy! Huwag mo nang pulutin yan, marumi na yan. Alas. Diyan! Oh, si mama naulog sa kanan. Hayaan mo na yun kuya, marami na yun. Knock knock. Who's there?
You. Yuhu. Yuhu! Ito bigyan mo ako ng 6 na prutas na nagtatapos sa letter L. 6 na prutas na nagtatapos sa letter L? Oo, tulad ng santol, tsaka kahel. Santol. Kael. O ano pa? Teka, mahirap yun O ano, sirit na? O sige, sirit na. Eh di 5 santol, tsaka 1 kahel. Na! May jeep na umaandar. May sakay na 10 pasero. Teka, yung jeep na umaandar, may sakay na 10 pasero. Oo, umaandar. Pagdating niya sa kanto, lumiko sa kanan. Bumaba yung 3 pasero. Bumaba yung 3 pasero. Pagdating sa susunod na kanto, kumaliwa siya. Bumaba na naman yung 2. Bumaba na naman yung 2. Pagdating sa susunod na kanto, sumakay yung 3. Sumakay yung 3. Tapos pagkanan niya ng ganyan, sumakay na naman yung 1. Sumakay yung 1. Tapos dumiretso, kumaliwa, bumaba na naman yung 1. Teka, bumaba yung 1. Ang tanong, ilan ang 8 lahat ang natirang pasahero ng jeep. Hindi! Ilang beses lumiko yung jeep? So yun guys, meron po akong binebentang motor. Try natin. Ganda ng tunog. Maganda pa yung takbo nito guys. Lakas ng busina oh. Oh guys, kunin nyo na. Di na kayo lugi dyan. Paano mo isasakay yung 5 baboy sa kotse? Pwede ba yon? Oo, pwede! Sige, paano? Eh di 2 sa harap, 3 sa likod. Sige ito. Paano naman isasakay yung 5 kalabaw sa kotse? O di 2 sa harap, 3 sa likod. Mali! O sige, paano pala? E di ilabas mo muna yung baboy sa kotse, tapos pasok mo yung kalabaw, 2 sa harap, 3 sa likod. O sige, ito Paano mo naman malalaman kung may 5 kalabaw sa loob ng hotel? Sa loob ng hotel? Oo, paano mo malalaman kung may 5 kalabaw dun? O sige, paano? Eh di pag nakapark yung sinakyan nilang kotse sa labas ng hotel, Alam mo ba yung bahay ng lolo ko? Sobrang laki. Oh, gano'ng kalaki? Pumasok ako doon, umaga pa lang. Nakalabas ako doon, gabi na. Ganun kalaki yung bahay ng lolo ko. Sus! Eh nagkandaligaw-ligaw pa ako doon eh. Gumamit pa ako ng mapa para lang makalabas. Yan lit pala ng bahay ng lolo mo eh. Tch, bakit? Gano'n ba kalaki bahay ng lolo mo? Yung bahay ng lolo ko sobrang laki. Pumasok siya 2015. Hanggang ngayon di pa rin siya nakakalabas. Weh, yung lolo mo 2015 pumasok sa bahay. 2026 na kayo, hindi pa nakakalabas. Oo! Saan ba nakatira yung lolo mo? Sa Bilibid. Anong parte ng lechon? Yung malakas maka-blood. Siyempre yung balat. Bakit? Kasi yung balat, nandun lahat yung taba. Kapag inubos mo yon, siguradong high blood yung aabutin mo. Baka hindi ka na umabot ng ospital. Mali! Anong mali? Buto! Buto ng lechon, yung malakas maka-blood. Eh paano naging buto? Eh hindi naman nakakain yung buto. Ayun na nga eh. Hindi mo makakain yung buto. Isipin mo umuwi ka sa bahay nyo. Tapos, buto na lang yung natira sa lechon. Di ba? Nakaka-blood yun. Ano? Diskarte pa rin pipiliin mo? Oo naman. O sige ito may negro. Lahat ng suot niya itim. Yung pants niya, damit niya, pati sombrero niya itim. Oh, tapos, Ngayon, tumatawid siya sa kalsada. Lahat ng ilaw sa kalsada, patay. lahat ng ilaw sa kalsada, nakapatay. Ngayon, may paparating na sasakyan. Mabilis. Tapos yung ilaw ng sasakyan, patay din. Yung ilaw ng sasakyan, nakapatay din. Oo, lahat nakapatay. Ngayon ang tanong, anong mangyayari sa negro? Eh di patay din. Buhay! Paanong buhay? Tignan mo yung negro itim. Lahat ng suot niya itim din. Ngayon tumatawid siya sa kalsada, nakapatay yung ilaw. May paparating din na sasakyan, nakapatay din yung ilaw. Mabubunggo yun, di makikita yun eh. Makikita yon. Umaga eh.